Pumasok na siya sa kanyang silid at agad na ibinagsak ang sariling katawan sa malambot na kama. Pumikit ng mariin at saka inalala ang kahiyahiyang ginawa kanina. Parang nakikita pa niya kung papaanong tumingin sa kanya si James. Halata ang pagkagalit sa mata nito kung bakit naman kasi umiral ang pagkatsismosa niya. Ayan tuloy, parang wala na siyang mukhang ihaharap dito. Ngunit ang isa pang ikinagugulo ng utak niya, bakit ganoon na naging asta nito kay Brent noong doon sana siya makikisakay? Ito pa mismo ang bumuhat sa kanya para ilipat lamang siya sa kabayong dala nito. Galit ito pero iba ang nararamdaman niya habang pauwi sila. Ramdam niyang mabilis na tibok ng puso nito at saka ang mabigat na paghinga nito. Wala din itong kahit na anong nabanggit, basta ipinahilig lang siya nito sa dibdib nito nang pabilisin na nito ang takbo ng kabayo. Feeling nga niya, gentleman ito ng time na iyon. Tapos bigla-bigla pag may kasama na silang iba, nag-iiba na naman ang trato nito sa kanya. Ang hirap talagang makuha kung ano talaga ang ugali nito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig niya ang mahihinang katok sa kanyang pintuan. Mabilis siyang bumangon sa kama para pagbuksan ng kumakatok. "Senyorito, kayo po pala." Wika niya. "Kukuha lang ako ng damit." Wika nito. Naluwagan naman niya ang pinto at saka pumasok ito ngunit agad niyang iniiwas ang paningin dito dahil nakatapis lamang ito ng towel at halos konti na lang siguradong magkakasala na naman siya. Nagtungo naman ito sa malaking built-in cabinet at kumuha doon ng damit. Siya naman ay nanatiling nakatayo lang sa may pinto pero nakaiwas pa rin ang tingin dito. Baka kasi magbihis ito doon, may makita na naman siyang kakaiba. Hindi nga siya nagkamali dahil nang tawagin siya nito'y nakabihis na ito. Lumapit siya dito. Kinakabahan nga siya dahil seryoso lang itong nakatingin sa kanya. "Kumusta ng pakiramdam mo? Okay ka na ba?" Tanong nito habang nakatingin pa rin sa kanya. "Okay na po ako, senyorito. Maraming salamat po." Nahihiyang wika niya. "Sigurado ka ba? Bakit ba kasi ayaw mo magpadala sa ospital?" Tanong nito. Wala naman po kasi akong nararamdamang ibang masakit kundi itong maliit na bukol sa ulo ko." Nauutal na sagot niya. "Ano? May bukol ka? Patingin nga ako." Wika nito. Masasalamin ang pag-aalala sa mga mata nito. Tsaka mabilis na lumapit sa kanya. Matangkad ito sa kanya kaya wala siyang nagawa ng hawakan nitong ulo niya para tingnan ang bukol niya doon. Ouch! Daing niya nang hindi sinasadyang mahawakan nito iyon. "Sorry." Hingim pa umanhin ito at saka naramdaman na lamang niya ang mainit nitong hininga sa may parte ng kanyang ulo na may bukol. Nanigas na lamang siya sa kinatatayuan. Hindi kasi niya inaasahang gagawin iyon ng kanyang senyorito. Hinipan nito ang bukol niya at parang isang himala yata ang nangyari. "Inom ka ng gamot mamaya ha pagkatapos mong kumain. Itanong mo kay Aling Miling kung anong pwedeng inumin para dyan sa bukol mo." Wika nito at saka bumitaw na sa kanyang ulo. Tumango naman siya ng bahagya at saka tumingin dito. "Sa susunod mag-iingat ka. Masyado mo ko pinag-aalala eh." Wika nito sabay talikod. Siya naman ay nanlaki ang mata dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwalang sasabihin iyon ng kanyang senyoritong palagi na lang na may sumpong pagdating sa kanya. Hindi pa siya nakakahinga muli nang bigla itong pumihit paharap sa kanya. Bubuksan na kasi nito ang pinto. At saka, sorry nga pala sa mga nasabi ko sa'yo kanina." Walang ano-ano yung sinabi nito na lalo namang nagpalaki sa kanyang mata at napaawang pa ang kanyang bibig. Matapos nitong sabihin iyo'y mabilis na itong lumabas ng pinto. Siya naman ay ilang segundo pa bago nakabawi. OMG! OMG! Seryoso ba? As in sinabi niya iyon? Nag-aalala siya at nag-sorry siya sa akin? OMG! Oh my God! Parang timang na tanong niya sa sarili. Itinuro pa niya ang sarili at saka tumili ng napakalakas at halos magkulay kamatis ng pisngi dahil sa pagbablush. Mabilis pang bumalik sa kama at doon parang batang nagtatalon habang paulit-ulit na sinasabi, "OMG! Kinikilig ako!" Kinabukasan, maagang nagising si Rihanna para asikasuhin ang kanyang senyorito sa pagpasok. Pero nagulat siya ng pagkatok niya sa pintuan nito ay yun naman ang pagbukas nito. "Good morning, senyorito." Nabubulol na bati niya dito. "Good morning." Tipid na bati din ito. Ayun, bumalik na naman sa pagiging cold. Sa bagay hindi naman nabago iyon kay Rihanna.
Kung kagabi halos maihi siya sa sobrang kilig, ngayon bumalik na naman sa dati. Gusto niyo po ba nadalhan ko kayo ng coffee? Tanong niya. No need. Pasok ka muna dito. Sa may balkonahin na lang din tayo mag-almusal. May pag-uusapan tayo. Wika nito at saka nilakihan ang buka ng pintuan at saka nauna na itong pumasok sa loob. Kinabahan tuloy siya. Baka kung ano na naman ang sasabihin nito kaya naman ay baka sasantahin na siya nito dahil sa mga kapalpakan niya. Sa isiping iyon medyo nangatog ang kanyang tuhod at animoy kumulo ang kanyang kalamnan. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malapot kahit na may aircon naman ang silid nito. Tuluyan na siyang pumasok sa silid nito nang muli niyang marinig ang pagtawag nito. Nasa maliit na balkonahe ito ng mismong silid nito nakaupo habang nakatanaw sa magandang tanawin. Nakatapat ito sa may swimming pool ng mansyon. Maganda ang tanawin, maging mga halamang may iba't ibang bulaklak. Maririnig din ang mga huni ng ibon na animoy nag-aawitan. Maya-maya ay dumating na ang dalawang lalaking kasambahay ng mansyon na nakatoka sa kusina. Dala-dala ang almusal nila ng kanyang senyorito. Sino bang hindi kakabahan sa sandaling iyon? First time yung maranasan ang ayain itong mag-almusal sa mismong silid nito at kasabay pa ito. Lalo na ang sinasabi nitong may sasabihin sa kanya. Gustong-gusto na niyang tanungin kung ano iyon. Paano ba siya gaganahang kumain kung halos mamatay-matay na siya sa sobrang kaba? Kain na muna tayo. Wika nito. Parang gusto na niyang sagutin ito ng mga sandaling iyon. Yun bang sabihin dito na wag naman na sana siyang bitinin pa at sabihin na lang nito ang nais nitong sabihin? Hindi ba nito nahahalata na butil-butil na ang pawis niya? Oo, wala na namang aircon sa balkonahe pero malamig pa rin naman ang panahon na iyon dahil sa tingin niya ay kakabukang liwayway lang. Ang kanya lamang nakamalian ay hindi na niya tiningnan ang orasan sa kanyang silida. Wala naman siyang relong pambisig. Nakatingin lamang siya dito. Prente lang ito sa pagkain samantalang siya hindi man lang makasubo ng kahit isang sinangag na kanin. Ang sarap pa naman ang kaulam nito. May sunny side up na egg, tuyo, tinapa at daing na bangus. Kung wala lang siguro siyang iniisip, ilalantakan niya talaga ito pero kasi hindi mawala-wala ang kanyang kaba kaya naman kape lamang ang kanyang nainom. Kahit nga pandesal na may butter hindi niya magawang kumuha. Favorite niya pa naman iyon, kahit na wala ng kanin, basta may pandesal with butter, solved na siya. Bakit hindi ka kumakain, Rio? Tanong nito. Ano kasi, senyorito? Pwede ko po bang malaman kung tungkol saan sasabihin niya sa akin? Nahihiya man pero naglakas na siya ng loob na magtanong dito. Hindi mo na mahintay man lang na makakain muna tayo bago mo alamin? Tila naiinis na wika nito pero parang pigil lamang. Sorry po, senyorito. Ganito po talaga kasi ako eh. Hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi ninyo sinasabi muna sa akin ang lahat. Pag-amin niya. Okay, alam ko medyo mahirap ang sasabihin ko pero sana'y pumayag ka. Sasahuran naman kita. Iba pa sa pagiging alalay mo, ibibigay ko para dito. Wika nito na lalong nagpakaba sa kanya. Ano po iyon? Kinakabahang tanong niya. Magpanggap ka bilang babae. Bilang girlfriend ko. Seryosong wika nito. Ho? Bulalas niya. Naibuga pa niya ang kapeng iniinom. Napailing naman sa James dahil sa naging reaksyon ni Rio. Hindi naman niya ito masisisi dahil isa nga namang kalokohan ang nais niyang ipagawa dito. Madaling araw kasi na makatanggap siya ng tawag mula sa isang taong hindi na niya kailanman nais na makita o kahit makausap man lang. Si Arnal, ang kanyang dating kababata at dating kaibigan na umahas sa kanya. Madaling araw bago ang pag-aalmusal niya at ni Rio, naalimpungatan si James nang mag-ring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, unregistered number ang nandoon. Sinagot niya iyon, baka kasi emergency, ngunit nang magsalita ang tao sa kabilang linya na busasan niya agad kung sino ito. Bakit tumawag ka? Tiimbagang nawika niya. Dude, alam ko lampas langit ang nagawa ko sa iyong kasalanan. Kaya please, sana'y mapatawad mo na ako. Wika ni Arnel sa kabilang linya. Halos mag-isang linya ang guhit niya sa kanyang noo nang marinig ang sinabi nito. Kung wala kang matanong sasabihin, papatayin ko na ito. Nakakaabala ka lang sa pagtulog ko eh. Singhal niya dito. Wag dude, may gustong makapag-usap sa'yo. Hindi siya pumunta dito para sa akin kundi para sa'yo. Wika nito sa kabilang linya. Lalong nangunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Ako to babe. Sa Fiona. Wika na isang babae sa kabilang linya.
Sa narinig, halos magtagis ang kanyang bagang sa sobrang galit. Hindi pa rin talaga siya tinatantana ng dalawa. Ilang buwan ang nakalilipas at unti-unti na nga niyang nalilimutan ang lahat. Ang sakit na dulot ng panluloko ng dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay, ang pait ng pagkabigo sa unang pag-ibig at ang lahat ng paghihirap na dinanas niya noong mga panahong halos ikabalaw niya ang natuklasan, tapos heto na naman ito. At kasama pa ang gago na si Arnel. Muli na naman siyang guguluhin at iba yung sakit na naman ang dulot ng mga ito sa kanya. Parang hindi na niya kaya pang pagdaanan ulit ang sakit na iyon. Yung tipong araw-araw ay para lamang siyang gumagalaw na robot at halos ayaw niyang kausapin ng kahit na sino. Yung feeling na wala ka na talaga pang mapagkakatiwalaan sa paligid mo. Feeling mo lahat na lang ng tao mapapalapit sa'yo tatraydorin ka. Katulad na lamang sa kanyang alalay. Ang totoo, nagugustuhan na niya ito. Mabait, masipag, madaldal. Talagang totoong may care sa kanya, lalo na sa kanyang papa na napagkamalan nitong hardinero. Kaya nga naiinis siya kapag masyadong malapit ang kanyang alalay kay Brent at kay Carlo. Pakiramdam kasi niya na anumang oras lolokohin din siya ng mga ito. Babe, please forgive me. Andito ako ngayon sa airport. Tutuloy ako sa isang hotel o kahit sa apartment man. Promise, walang kung anong namamagitan sa amin ni Arnel. Nagpasundo lamang ako sa kanya dahil siya lamang naman ang kilala ko dito sa lugar niyo eh. Ikaw talaga ang sadya ko dito, babe. Hindi ako matahimik hanggat hindi tayo nagkakaayos. Mahabang wika nito. Nababaliw ka na ba, Fiona? Pagkatapos ng kataksilang ginawa mo sa akin, nakuha mo pa talagang tumuntong sa lugar kung saan ako isinilang? Ibang klase ka talaga. Ako? O ang pera ko lang ang habol mo. Pero kahit ano pa sabihin mo, wala na akong panahon pang makinig sa'yo. Dahil lahat naman na lumalabas dyan sa bunganga mo, puro ka sinungalingan lang. Magsama kayo ni Arnel. Total na babagay naman kayo eh. Galit na singhal niya dito. Dude, wala na talaga kami ni Fiona. Sa katunayan, kasama kong girlfriend ko sa bahay. Saglit lang ako nagpaalam dahil sabi ko may susunduin lang ako sa airport. Ako ay naging dahilan kaya nagkasira kayo, kaya hayaan mo sana na makabawi ako, dude. Wika naman ni Arnel. Marahil ay kinuha ang cellphone kay Fiona. Narinig naman niya ang pag-iyak ng babae. Wala nang dapat pang ayusin. Arnel, patahimikin niyo na lang ako, pwede ba? At saka, huwag mo nang pangarapin, Fiona, na magkakaayos tayo dahil may kapalit ka na sa puso ko. Wika niya. Sinabi niya iyon para matahimik na ang babae. Kilala niya ito. Hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. What? No! Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Hindi ako naniniwala na may girlfriend ka dahil sabi din sa akin ni Arnel, wala ka daw ibang naging karelasyon simula na mag-break tayo. At may reporter ka na pala ngayon ha. Hindi ko kailangan pa magpaliwanag o kahit na hintayin pang maniwala ka sa mga sinasabi ko. Ang gawin mo, umalis ka na sa lugar na ito. Bumalik ka na sa Manila dahil hindi nababagay mga katulad mo dito. At pagkasabi dyan sa magaling mo boyfriend o ex-man, ang kapal na mukha niya. Actually, kayong dalawa pala. Ang kapal na mukha ninyong dalawa. Galit na singhal niya at saka tangkang papatayin na angko, ngunit natigilan siya sa sinabi nito. Okay, aalis ako. Hindi na kita guguluhin pa. Ngunit sa isang kondisyon. Wika nito. Ano naman iyan? Kunot noong tanong niya. Mag-lunch tayo bukas kasama ang girlfriend mong sinasabi. Kapag napatunayan ko na may girlfriend ka na talaga, saka ako aalis. Wika nito. Hindi agad siya nakaimik. Wala naman siyang girlfriend kaya papaano na lang kung pumayag siya sa nais nito. Oh, hindi ka na nakaimik dyan. Sabi ko na nga ba na ako pa rin ang mahal mo eh. Kinikilig na wika nito. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Fiona. Huwag ka na mangarap na maayos pa tayo. Sige, pumapayag ako bukas. Darating kami ng girlfriend ko. Message mo lang ako saan mo gusto. Sagot niya at saka tuluyan ng pinatay ang call. Narinig pa niya ang paghikbi nito. Hindi na siya nakatulog sa kakaisip kung sino ang pwede niyang pagpanggaping girlfriend. Hindi siya sanay na may makakasalamuhang ibang babae. Baka hindi lamang siya makakilos ng maayos. At hindi rin imposible na hindi siya mabuking ni Fiona. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit napasang-ayon siya sa nais nito. Natatakot din siya sa kanyang sarili sa magiging reaksyon ng muli nilang pagkikita ng kasintahan niya dati. Ang babaeng minahal niya ng lubos, ngunit nakuha pang suklian nito iyon ng pagtataksil. Halos sumakit ang ulo niya sa kakaisip kung sino ba ang pwede hanggang sa maisip niya si Rio.
Magandang lalaki si Rio. Sa katunayan, kapag ito ay nagsuot ng pambabae, baka mapagkamalan itong tunay na babae dahil sa gwapo ito at medyo may kaliitan kumpara sa mga normal na lalaking katulad niya. Ang hindi lamang niya sigurado ay kung mapapapayag niya ito, lalo pa at galit ito kapag tinatawag na bakla. Patunay ay kinukwento ni Brent na kinuwalyuhan ito ni Rio. Pero bahala na, kailangan mapapayag niya si Rio kahit na anong mangyari dahil sa lalaki lamang siya napapalagay. Kaya gagawin niya ang lahat para pumayag ito. Kaya naman maaga pa lang naligo na siya at nagpahanda ng almusal para pagsaluhan nila ni Rio. Ano Rio, payag ka ba? Kung gusto mo naman matapos na samahan mo ko, kapalit noon wala ka ng utang na babayaran pa sa akin. Wika niya. Wow, talaga po? Sige po, payag ako. Nagniningning ang matang bulalas nito. Talaga, payag ka? Masayang tanong niya. Oo naman po, pero wag naman pong lahat ng utang ko. Parang sobra-sobra naman po yun. Pumapayag po ako kahit konti lang ng utang ko mabawas. Masayang wika nito. Natuwa siya sa sinabi nito. Hindi rin talaga ito mapagsamantala. Pero sa itsura nito ngayon mukhang hindi ito papas ang girlfriend niya. Kaya kailangan ito magdamit ng pambabae. Good. So bilisan mo na mag-almusal dahil may pupuntahan tayo. Wika niya at saka nagpatuloy na sa pagkain. Okay po. Sagot nito at saka nagpatuloy na din ito sa pagkain. Si Rihanna naman ay hindi tiyak kung tama ang kanyang naging pasya. Pero pagkakataonan niya para kahit papaano ay mabawasan ang kanyang pagkakautang sa kanyang senyorito kaya naman napasang-ayon agad siya. Kinakabahan lamang siya dahil baka mabuko siya pero alam naman niya na hindi basta-basta magdedesisyon ng ganoon ang kanyang senyorito kung hindi talaga nito iyon kailangan. Ang hindi lamang niya maintindihan bakit kailangan nito ng magpapanggap na girlfriend ito. Naintindihan niya na siya ang pinakausapan nito dahil batid niyang hindi ito sanay na may babae itong kasama. Pero sana lang talaga hindi siya mapahamak. Matapos kumain naghanda na siya para sumama sa kanyang senyorito. Isang maluwang na t-shirt na kulay black at pantalon ang kanyang suot. Nagsuot din siya ng sombrero. Pagdating niya sa garahe, nandoon na ang kanyang senyorito. Naghihintay sa kanya. Let's go. Aya nito sabay sakay na sa kotse. Sumakay na din siya at saka ito nagmanoobra. Kaya mo bang magpanggap? Baka mabukin tayo ha? Tanong nito. Naku, kayang-kaya ko po yun senyorito. Huwag po kayong mag-alala. Nakangiting wika nito. Okay, kapag nagtanong siya kung saan tayo nagkakilala, sabihin mo, dati na tayo magkakilala ha? Na na-inlove tayo sa isa't isa. Noong time na sinusubukan ko mag-move on sa sakit dulot ng una kong pag-ibig. Wika nito. Tumango naman siya. Tinatandaan ang bawat detalye ng sinasabi nito. Para same sila ng sagot kung sakaling magtanong ang sinasabi nito. Problema natin, masyadong malaki ang boses mo. Hindi mo ba pwedeng ipitin ng konti yan? Para naman magbukang boss babae? Wika nito. Nais niyang mapangiti. Sa isip niya, sa wakas magagamit na niya ang kanyang totoong boses sa harap ng kanyang senyorito. Kayang-kaya ko pong magsalita ng boses pambabae, senyorito. Huwag po kayong mag-alala. Nakangiting wika niya. Mas okay siguro, Rio, kung mag-practice ka na ngayon. Tsaka ano bang magandang endearment ang gagamitin natin? Sige po, senyorito. Pagsang-ayon niya. Mahal ko. Tama. Mahal ko na lang ang tawagan natin. Try mo nga, Rio. Yung boses pambabae, ha? Wika nito. Oh? Sige po. Wika niya sa boses panlalaki pa. Tumiki muna siya bago muling nagsalita. Mahal ko. Wika niya gamit ang totoo niyang boses. Napansin niya na medyo nanlaki ang mga mata ng kanyang senyorito. Mukhang hindi ito kumbinsido. Mahal ko. Mahal ko. Okay na po ba, senyorito? Tanong niya. Sinadya niyang ulit-ulitin ang nais nitong tawagan nila para masabi nito na pambabae na ang boses niya. Oh, parang sanay na sanay ka sa boses na yan, Rio ah. Bulalas nito. Kinabahan tuloy siya. Naku sir, talaga po ba? Boses babae na po ba? Kunway tanong niya gamit na naman ang panlalaking boses. Oo, astig nga eh. Parang tunay ka ng babae. At saka sa totoo lang, ang sarap pakinggan. Parang boses na isang mahinihing babae. Pwede bang ulitin mo ulit yun? At saka, itry mo ng iyo na ang boses mo para mas masanay ka na mamaya. Wika nito. Alin po? Yung mahal ko? Wika niya sa boses pambabae. Oo, pero with feelings naman. Baka mahalata tayo eh.
Wikang muli nito. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang senyorito, sinadyang palamlamin ang mga mata at saka nagsalita. Mahal ko, mahal kita. Nilagyan niya ng emosyon nang sabihin niya iyon. Napaawang naman ang bibig ni James matapos iyong banggitin ni Rio. Ramdam niya ang emosyong nanggagaling dito nang banggitin ng mga katagang iyon. Parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Kung hindi lang siya nagdadrive, baka nanatili lamang siyang nakatitig sa mga mata nitong malalamlam. Ayos! Ang galing! Parang totoong totoo! Nakangiting wika niya. Talaga po, senyorito? Mabuti naman po kung ganoon. Wika naman ito. Nagniningning pa ang mga mata. Ginamit na rin ito ang boses babae kaya parang napaka-cute nito nang banggitin iyon. Oo naman. Kaya lang, anong name mo? Anong sasabihin natin pangalan mo sa kanya? Rio pa rin ba? O iba na lang? Tanong muli niya. Rihanna po. Rihanna de los Santos po. Mabilis na sambit nito. Oo nga. Maganda. Kasing tunog lang ng pangalan mo. Teka, Rio nga ba ang tunay mong pangalan o may karugtong pa iyon? Tanong niya dito. Rio po ang tunay kong pangalan. Rio de los Santos po. Wika nito. Ayos ah. Parang pang Japanese name. May lahi bang Japanese ang mama mo o kaya ang papa mo? Tanong niya. Naku, wala po. Taga-Catanduanes po ang aking inay, kaya imposibleng may lahi po siyang Japanese. Si itay naman po ay taga dito na talaga sa Tabas. Ewan ko lang po, senyorito, kung bakit iyon ay binigay nilang pangalan sa akin. Wika niya. Yaan mo na, maganda naman pakinggan eh. Basta galingan mo ang pagpapanggap mamaya ha. Dapat mapaniwala mo si Fiona na babae ka para bumalik na siya sa Maynila. Sambit niya. Teka senyorito, sino po ba ang taong sinasabi mo? Sino po si Fiona? Kunot noong tanong nito. Ex ko. Nandito siya para guluhin ako. Tiimbagang nasagot niya. Ho? Ang kapal naman niya. Pagkatapos niya kayong iwan at ipagpalit sa best friend niyo, nakuha pa talaga niyang bumalik at guluhin kayo. Kaloka. Sarap sa Ay, sorry po sir. Naku, nawala na naman ang preno ng bibig ko. Wika nito. Halata ang pagigigil kaya lang natigilan dahil naalala siguro nito na ayaw niyang nahahalungkat ang nakaraan niya. Okay lang, totoo naman eh. Pero gumaling ka na ha. Mas tunog girly ka na nung nanggigigil ka. Babaeng-babae ang dating. Kaya kapag hindi ka na-booking mamaya may bonus ka sa akin. Puri niya dito. Napangiti naman si Rihanna. Sa kanyang isipan, paanong mabubuking siya eh, babae naman talaga siya. Mas natatakot pa nga siya na mabuking ng kanyang senyorito na hindi naman talaga siya lalaki. Akalain ba naman niyang magpapanggap na nga siya bilang lalaki para makapagtrabaho dito, tapos ngayon pinagpapanggap naman siyang babae para maging kunyari girlfriend nito. Sa bagay naiintindihan naman niya ito. Sino pa ba ang malalapitan nito? Hindi naman ito mapapalagay kung totoong babae ang magpapanggap na girlfriend nito. Antindi kasi ng tama ng kanyang boss. Naloko lang na isang beses ng babae, naging allergy na ito sa katulad nila. Sa bagay hindi naman niya ito masisisi lalo pat nagkaroon ito ng trauma dahil sa ginawa ng ina nito. Pero bakit naman po nais niyang guluhin kayo? Siya na nga po ito nagkasala sa inyo. O sisa niya. Naku, umiiral na naman ang kanyang kadaldalan. Talagang hindi na ito niya napipigilan. Kapag sinaway siya nito ng kanyang senyorito, di tatahimik na lamang siya. Hindi ko nga rin alam eh. Basta ang hinala ko, pera ko lamang ang habol niya. Kaya nga kailangan kita na magpapanggap bilang girlfriend ko dahil hindi ko siya may tataboy kung mapapatunayan niyang single pa rin ako. Sa kabila ng ilang buwan namin na paghihiwalay. Sagot nito. Napangiti naman siya. Mukhang walang topak ang kanyang senyorito. Nakuha talaga nitong pagkaabalahang sagutin ang katanungan niya. Hindi iyong palagi nitong sagot sa kanya na pabulyaw. Hayaan niyo po, senyorito. Gagawin ko po ang lahat para hindi niya ako mabuking. Wika niya. Good. Nandito na tayo. Wika nito. Nasa tapat na sila na isang sikat na salon sa kanilang bayan. Dati nadadaanan lang nila iyon ng kanyang mga pinsan. Ngayon makakapasok na siya. May mga kaya lamang sa buhay at mayayaman ang may kakayahang magtungo sa salon na iyon. Pumasok sila sa loob at sinalubong sila ng isang baklang mas maganda pa yata sa kanya. Ay, Papa James! Diyos ko, naligaw ka. Tagal mong hindi nagpupunta dito sa salon ko ah. Tila, nagtatampong wika nang sumalubong sa kanilang bakla. Pasensya na mo, Milin. Busy lang talaga nitong mga nakaraang araw.
Nakangiti na wika ng kanyang senyorito. Ay naku, magtatampo na talaga ako sa'yo niyan. Kahit si Don Enrile, hindi na lang nagpapagupit dito. Wika ulit nito. Naku, halos sa Manila naglalagi si Papa, kaya bibihira lamang siya ngayong magawi dito. Wika nito. Ah, ganun ba? O teka, sino naman itong tomboy na ito? Patungkol nito sa kanya, napangiwi siya nang sinabi nitong tomboy siya. Pasaway, hindi siya tomboy. Girlfriend ko siya. Wika ng kanyang senyorito. Nahigit naman niya ang kanyang paghinga. Bakit ito sinabi sa bakla na girlfriend siya nito? Ang usapan, sa ex lang nito ah. Naku, mukhang humihina na yata ang mata mo, Papa James ah. Kailan ka pa nahilig sa tomboy, ha? Sabagay, cute naman itong si girl kahit na mukhang tomboy. Wika muli ng bakla. Masyadong prangka ang bakla. Medyo naiinis na siya pero nakakatuwa din naman ito. Kaya nga dinala ko siya dito dahil hindi siya sanay sa pag-aayos. Pagandahin mo siya dahil may lunch date kaming dalawa. Gusto ko yung magmumukha talaga siyang babae. Alam kong kayang-kaya mo iyan. Ikaw pa ba expert ka sa mga ganyang bagay? At saka ikaw na rin ang pumili ng tamang dress para sa kanya. Yung babagay sa kanya. Kasi hindi rin siya sanay na pumili ng babagay sa kanyang dress Wika ng kanyang senyorito. Siya na may kinakabahan. Paano kung madulas ang bakla na totoo talaga siyang babae? Pero bahala na. Ito kasing senyorito niya ipahamak. Naku, caring-carry yan, Papa. Ako na bahala, dito sa yung Jowa Bells na tomboy. Eksaheradang wika nito. Senyorito naman sigurado ka ba ligtas ako dyan? Bulong niya sa kanyang senyorito. Oo naman, magmumukha ka ng babae kapag siya ang humawak sa'yo. Bulong din ito. Clerky naman, mukha naman talaga akong lalaki para sa'yo, senyorito. Palatak niya sa sarili. Inaya na siya ng bakla, pinupo siya sa parang pang VIP na maliit na cubicle doon. Hindi katulad sa ibang salon na nagkakakitaan ang mga customer. Doon may kanya-kanyang cubicle na tama lamang sa customer at sa mag-a-assist sa iyo na tauhan ng salon. Sadyang may kaiksian ang kanyang buho kaya wala nang inayos doon. Ang sabi ng bakla magsusuot na lamang daw siya ng wig para magmukha siyang dalagang Pilipina. Nais pa nitong lagyan siya ng nail polish pero sinabi niyang okay na siya sa natural na kuko lamang. Hindi naman tumutol ang bakla na makita ang kanyang kamay na maayos ang pagkakagupit ng kuko at malinis. Maya-maya nagsimula na itong lagyan siya ng make-up. Ilang sandali lamang halos hindi siya makapaniwala sa nakikitang mukha sa salamin. Parang hindi na siya si Rihanna. Bumagay ang pagkaka-makeup sa kanya. Hindi makapal iyon. Very light lang pero lumabas ang kanyang ganda. Hindi na siya nilagyan ng fake eyelashes dahil likas na mahaba na ang kanyang pilikmata. Lalo na siyang namangha nang isuot na sa kanya ang mahabang wig na kulay ash brown. Medyo wavy iyon kaya mas lalong bumagay sa kanya. Wow, perfect! Ang ganda mo. Bagay na bagay sa iyong ganitong makeup. At pati na ang wig mo. Kaloka. Hindi ka na mapaghahalata ang tomboy niyan. Bulalas ng bakla. Nakangiti lang siyang tumingin dito. Maya-maya inutusan nito ang isa nitong tauhan para kumuha daw ng mga mapagpipilian niyang dress sa butik nito. Doon lang niya napagtanto na ang butik pala na nasa tabi mismo ng salon pag-aari din ng bakla. Magaganda at mamahali ng mga paninda sa butik nito. Kaya nga hanggang tingin na lamang siya palagi kapag napapadaan dito sa salon at sa butik. Ilang sandali lamang ay nandyan na ang tauhan nito. May daladalang 5 pares yata ng dress at 3 sandals na matataas ang takong. Halika girl, doon tayo sa dressing room ko. Aya ng bakla sa kanya at nagpatiuna na ito sa paglalakad. Sumunod naman siya. Iniabot nito sa kanya ang 5 dress nang makarating sila sa dressing room at ang sabi ay isukat niya. Pumili naman siya sa 5. Magaganda ang lahat pero hindi niya pwedeng isuot ang 4 dahil puro kita ang cleavage niya at pati na ang balikat niya ay nakalabas din. Hindi naman niya iyon pwedeng isuot kaya naman pinili niya ang simple ngunit eleganteng casual dress na kulay white na may nakaprint na kulay pink na mga bulaklak. Balot ang kanyang balikat at may lace na manggas iyon. Above the knee ang dress kaya labas ang mahikinis, maputi at medyo bilugan niyang hita na kahit hindi siya ganoong katangkad hindi pa rin may itsapwera ang kanyang hita. Buti na lang nagsuot siya ng bra kanina bago umalis. Naisip kasi niya na baka nga pagdamitin siya ng pambabae ng kanyang senyorito. Hindi nga siya nagkamali. Hindi man kalakihan ang kanyang dibdib siguradong mababakat pa rin lalo na ang 2 niyang dunggot kapag wala na siyang suot na bra.
Sinuot naman niya ang isa sa 3 sandals na ibinigay sa kanya ng bakla. Pinili niyang hindi kataasan ng takong. Tumingin siya sa salamin at halos maluha siya sa sariling refleksyon. Hindi niya mahanap ang dating Rihanang simple at tamang suklay at pulbos lamang ang alam. Umikot pa siya sa salamin na talagang hindi siya makapaniwala sa nakikita ang pagbabago niya. Masasabi niyang napakaganda niya ng araw na iyon. Ilang sandali pa siyang nakatitig lang sa salamin bago siya nagpasyang lumabas na ng dressing room. Sa pagbukas niya ng pinto ay nabungaran niya ang kanyang senyorito na nakatayo at may kausap ito sa cellphone. Oh my! Bulas ng bakla pagkakita sa kanya. Natakpan pa nito ang bibig gamit ang 2 palad. Si James naman ay may kausap sa phone ay napaawang ang mga labi. Nabitawan ang hawak na phone at tila nanigas sa kinatatayuan nang makita ang kanyang alalay.